gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Magandang oras dyan sa inyo, Part Rani. Maraming salamat at magandang gabi sa ating partner din dyan, ang aking inaanak si Rico, Brother Melvin, Part Rafi, Part Alvin, sa ating mga classmates sa Bible Study. Magandang oras dyan sa inyo. Oras para kahit saan man kayong dako ng mundo, anong oras nyo ito mapapanood, mapag-aralan,
ay yun ang oras nyo. Okay? So greetings in the name of the Lord. Balik sa'yo, Port Ronnie. Thank you po, Pastor. At bago tayo magpatuloy mga kapatid ay akin pong inihiling na inyo pong i-like, i-share ang programa ito at ipaabot po natin sa ating pong mga mahal sa buhay upang sa gayon ay sila rin po ay ma-bless ng programa ito mga kapatid. Tayo po isumandali manalangin bago po natin ibalik-balik kay Pastor ang panahon. Dakila namin Diyos, kami po ay muling dumudulog sa inyo sa oras na ito. At kami po ay nagpapasalamat na muli ay pinagkalooban niyo kami ng pagkakataon ng panahon upang mag-aral ng iyong banal na salita. Amin pong hinihiling Panginoon na tulungan ang bawat isa sa amin. Pagkaloob sa amin ang bukas na pag-iisip, bukas na puso upang sa gayon Panginoon ay amin pong makita ang katotohanan nais ninyong ipabatid sa bawat isa sa amin. Hiniling namin na ang presensya ng banal na Espiritu ang siyang gumabay sa bawat isa sa amin. Kay Pastor Ripe na siyang mangunguna, ipagkaloob sa kanya Panginoon ang karunungan, ang katalinuhan, at sa kanya Panginoon, maihayag niya ang katotohanan na ito ipaabot sa bawat isa sa amin. Sa akin din pong hiniling na tulungan kaming makikinig, lahat pang makikinig ng programa ito Panginoon, pagdadalangin na ipagkaloob din sa kanila ang kasigasigan Panginoon at ganoon din ang karunungan na nagbuhat sa kalangitan upang sa gayon ay kanilang maintindihan ang mensahe na nais ninyong paabot sa amin lahat, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa bawat sa amin. Kung mga pagkukulang namin, pagkakasala namin, sa isip, sa salita at sa gawa ay amin pong hiniling ang kapatawaran. Itong lahat na ito ay amin dinudulog, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ibugtong na anak, ang aming pong Panginoon sa Kristo. And ngayon po ay ibalik natin, ipagkaloob ulit natin kay Pastor Ripe ang panahon upang ihayag ang mensahe ng Panginoon sa bawat sa atin sa gabi. Daniel chapter 11, the writing of truth. So, mga kapatid, ito ay napakahalaga. Meron tayong graphics. Picturean nyo, mag-pray, pag-aralan natin. Kasi napakahalaga ng chapter na ito para maintindihan natin. At chapter 12, chapter 10, 11, 12, diretso yan papunta ng Book of Revelation. Diretso sa chapter 10 ng Revelation. Mula Daniel chapter 12, papunta siya automatic dun sa chapter 10 ng Revelation. Kaya ang tawag ko dito is the superhighway of the Advent faith. Okay? Ngayon, babalikan natin yung pinag-aralan natin last time. Meron tayong 3 parts ng Daniel chapter 10. Kung mapapansin nyo, yung red letter words dito sa Daniel chapter 10 verse 11 at sa verse 14 ay vision. Kaunting review lang ito ha. Pagdating ng verse 21, writing of truth. Ito yung title ng ating pag-aaral ngayong gabi, ngayong oras. Sabi ni Gabriel kay Daniel, however, I tell you what is inscribed in the writing of truth. Yet there is no one who stands firmly with me against these forces except Michael. Napag-aralan na natin yung Michael, na-identify na natin yung Michael. Pagdating ng chapter 12 verse 4, sabi ni Gabriel kay Daniel, O Daniel, shut up the words and seal the book. Ano yung book? Yan yung vision, yan yung writing of truth, yan yung words sa verse 10 at verse 14 ay vision. Kaya papasok tayo ngayon ng Daniel chapter 11.
Di ba sabi ni Gabriel, i-explain niya yung God zone, pero hindi niya na-explain dahil nga nakahadlang yung Prince of Persia and then Prince of Greece na dapat puntahan at tulungan siya ni Michael. Hindi pwedeng angelic forces lang na kagaya ni Gabriel kasi halos pareho lang sila ng power. Kailangan talaga bumaba ni pre-incarnate Christ, Michael the Archangel. So Daniel chapter 11, the writing of truth, makita niyo itong dalawang arc dito, yung black and red, tsaka black and blue. Alam niyo na kung anong ibig sabihin yan. Itong blue, yan yung Mare vision. Itong red, yan yung Hudson vision. Malakihan, malawakang vision. Balik muna tayo sa Bible. Anong sabi ng Panginoon kay Prophet Isaiah? I declare the end from the beginning and ancient times from what I still to come. What is still to come. I say, my purpose will stand and all my good pleasure I will accomplish. Diyos lang ang nakakaalam, so siya lang ang magdideklara ng lahat ng mga pangyayari sa katapusan mula sa umpisa. So purihin ang ating Panginoon, alam niya lahat, kaya wala tayong dapat ikabahala. Iba yung feeling natin, iba yung pakiramdam natin sa mga sitwasyon, yung physical reaction natin dito sa mundo, nating sinasakabuhayan, tinitirahan, ibang klase ang ating karanasan dito. Pero ang katotohanan ng ating buhay ay nasa spiritual aspect ng ating buhay na ang Panginoon ang may control mismo. Pagdating sa ating physical na sitwasyon, kasama dyan ang pagsubok upang patibayin ang ating pananampalataya. Paano siya titibay? Kung ang ating pananampalataya grounded and rooted in the Word of God and in His love. Paano tayo magkaroon ng assurance in the future na hindi natin alam? Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, na naglalang, nagligtas at patuloy na nagmamahal at gumagabay sa atin, siya ang basihan ng ating katiyakan ng ating kinabukasan. At syempre, He holds the future. Okay? Dito naman, pag-aralan natin, ito yung ating anchor verse. Ito yung ating pinakapundo. Sabi dito, surely the Lord, di ba? Sa Amos 3:7, surely the Lord God does nothing. Wala siyang ibang gagawin. Kung hindi, ipapahayag niya ang kanyang mga plano sa kanyang mga lingkod na yan ang mga propeta. So, napaka comforting ito mga kapatid sa kabila ng mga pangyayari at nangyayari sa buhay natin mula sa personal problem, situations, family, community, church, school, office, kung ano man yan. Alam ng Panginoon, kasama natin ang Panginoon, siya ang may hawak, siya ang may control sa bawat isa sa atin. Okay. So, pag i-review natin ng konti, Daniel chapter 8, 15 to 17, nakita natin na when Daniel had seen the vision, okay, pulang vision niya, no? I sought to understand it, and behold, standing before me was one who looked like a man. Sino itong one looked like a man? Excuse me. Sorry. One like a man. Yan si mighty warrior. Yan si Michael. Ano? Si pre-incarnate Christ. 16, and I heard a voice of a man between the banks of Ulai, and he called out and said, Gabriel, give this man an understanding of the vision. Tingnan niyo mga kapatid, itong look like a man, great warrior yan. Inutusan si Gabriel na bigyan ng karunungan ang taong ito, si Daniel nga. Anong karunungan ang ibibigay? Karunungan ng pangitain. Anong kulay ng vision na ito? Blue. So anong blue yung vision yan? Vision? Mare. Okay? So he came near to where I was standing, and when he came, I was frightened and fell on my face. But he said to me, Son
of men. Understand the vision pertains to the time of the end. Sandali lang, may problema tayo dito mga kapatid. Napag-aralan natin ito pero parang review siya para maintindihan natin na merong dalawang vision. Dito, nakita nyo kanina yung dalawang arc, di ba? Ang utos ng Diyos kay Mike, kay Gabriel, bigyan ng understanding ng mare dito sa verse 16, itong vision na to. Pagpunta ni Gabriel, sabi niya, understand the chasm. So, hindi ba naintindihan ni Gabriel o sumuway ba si Gabriel sa utos ni Mighty Warrior ni Look Like a Man? Hindi mga kapatid. Alam niyo kung bakit. Dito sa chapter 9, in-explain na nga ni Gabriel yung mare. Pero sabi niya, hindi lang mare ang i-explain ko sa iyo. Kasi yung mare kasama siya doon sa vision. Halimbawa, pag sinabi natin sa merong party o merong kasal, July 11. July 11, no? 3 p.m. in the afternoon. So yung 3 p.m. in the afternoon ng July 11, kasama siya sa buong July 11, the whole 24 hours. Kaya lang mag-uumpisa at mangyayari yung kasal 3 p.m. in the afternoon of July 11, 2026. Kuha natin? So yung July 11 na buong 24 hours, hindi siya isang 24 hours na doon yung kasal. Mag-uumpisa yun ng 3 p.m. Pero pag na i-celebrate na yon at magse-celebrate ng anniversary, it doesn't matter na kung anong oras, basta July 11. Halimbawa ako, September 4, 1965. Bulgara na ito. Declaration na ito. Hindi ko alam kung anong time ipinanganak. Palagay na natin na 1 p.m. September 4, 1965, 1 p.m. Yung 1 p.m. na yun, kasama yun ng September 4, the whole day, 1965. Pero hindi ako ipinanganak ng buong araw. Yung oras lang na yon. So meaning, itong vision na mare, kasama siya ng buong vision ng Kadson. Sana maliwanag sa atin yan mga kapatid, ha? Saan natin makikita yan? Pag meron kayong, i-double check nyo, type nyo Daniel chapter 8, verse 26, Hebrew. So makikita nyo yung vision na yan. Ganito ang makikita nyo. Okay? Kaya meron tayong color coding para hindi tayo malito. Chapter 26, the vision, which is part. Okay? Ilinagay ko dito na which is part of the evenings and the mornings which has been told you is true. But seal up the vision. Dito ngayon, tatatakan. Seal up the vision for it has to do with and belongs to the, ito yung nakalagay dito sa taas, belong sa ngayon na ito, distant future. Okay? So, hindi ko man lang nabati yung ating mga, anyway, greetings dyan sa inyong lahat mga kapatid. No? Busy tayo sa gawain ng Panginoon, kaya kailangan natin pagpatuloy ang pagbahagi anytime, anywhere. Okay. Ngayon, pag pumunta kayo sa Daniel chapter 8, verse 26, ilagay nyo yung Hebrew, makikita nyo, yan yung makikita nyo sa inyong cellphone o sa inyong laptop. Ang pagbasa ng Hebrew mula sa from right to left and the vision of the evenings and the mornings, papunta yan ng kaliwa, which was told true is true, therefore seal up the vision. So yung vision dito sa right side, yan yung mare, at yung ipapasil up ni Gabriel kay Daniel ay Hudson. Pag binasa mo yan ng Philippine accent, yung a, e, i, o, u, para siyang he, ha, zone. Pero sa original Hebrew is kasi yung sa Hebrew, pag mag-pronounce yung CH ay okay, Hanok, Hudson. Yan ang makikita niya, palaki natin para mas maintindihan. Yan. Okay? So yung pula, linagyan natin ng color coding para hindi tayo malito.
Yung blue or light blue, yan yung Mare vision, maliit na vision. Yan yung 70 weeks are determined upon thy people or 490 literal years. Yung Hudson, yan yung vision of the evenings and the mornings, 2,300 days. Okay? So itong Daniel chapter 10, actually, Daniel chapter 10 and 11, ito yung pagdalaw. Ang pagdalaw ni pre-incarnate Christ. So visitation and explanation of Hudson. Balikan natin ito. Yan yung Mare vision. Kasama dyan yung mighty man, mighty warrior, si pre-incarnate Christ. Mare vision starts from 457 to 34 AD. Yan yung mga events. Okay? Diyan yung gospel from 457, magko 408, natapos yung restoration ng temple and the city. Tapos 434 years yon. BC, magko-cross tayo ng AD. AD 27, nabaptize si Jesus. In the middle of the week, yung week, yan yung last week. Pero actually, years yan, 7 years. 27 AD to 34 AD. In the middle of the week, he will confirm the covenant. So yung Hudson, the vision of 2,300 evenings and mornings, doon yun matatapos ng 1844. Kaya kung mapapansin nyo, itong dalawang vision na ito, Mare and Hudson, meron niyang kinalaman at kahalagahan doon sa gospel. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes." Saan mag-uumpisa yung salvation that everyone believes? To the Jew first, and also to the Greeks. So to the Jews, ito yung 70 weeks are determined upon thy people. Nakuha natin mga kapatid, 70 weeks are determined upon thy people, the Mare vision. That's for the Jews. Determined upon thy, yung thy dyan, si Daniel, thy people. And then, after 34 AD, the Jews stoned Stephen, manifestation that as a nation, they rejected the Messiah as their Savior. So ngayon, yung message ng gospel na ginawa ni Jesus dito sa kanyang holy history from 27 AD to the cross, to his resurrection and preaching of the gospel by Stephen, pumunta na ngayon sa ginamit na ng Panginoon yung mga Gentiles through the preaching of Paul. Mga kapatid, liwanagin ko ito. Ang kaligtasan na ginawa ng Diyos kay Kristo, hindi lang sa mga Hudyo. Yan ay sa buong sanlibutan, sa lahat ng henerasyon. Pero ang gusto ng Panginoon, na gagamitin niya yung mga Hudyo, sila ang magbabahagi ng kaligtasan. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng denominational pride, kaya iingatan natin yung pag-present lagi ng ating denomination. Because nobody will be saved by membership of any denomination. Ang layunin kung bakit itinayo ng Panginoon ang Seventh-day Adventist right around or after the rubbles of the Great Disappointment in 1844 is to restore, to demonstrate, and reproclaim the everlasting gospel. Bakit? Kasi niyurakan nga ng little horn. So dito muna tayo. So hindi lang ang kaligtasan para sa Hudyo tapos nagbago ang isip ng Diyos, in-extend niya sa Gentiles, hindi. Para yan sa lahat. Pero ang gagamitin niya yung mga Hudyo. Ulitin ko, nagkaroon ng problema. Ang problema ay national pride. So iingatan natin ngayon sa mga tayo ngayon yung spiritual kasi literal, historical, geographical Jews ito sila sa Jerusalem. Nagkaroon sila ng national pride. They rejected Jesus Christ. So tayo, baka ma-reject natin si Jesus na siya yung nag-raise up ng movement na ito na ang tawag dati noon ay Advent Movement, ngayon ay Seventh-day Adventist. Baka ngayon ang danger natin, two things, dalawang bagay ang danger sa atin. Number one, denominational pride. Pangalawa, baka ma-reject natin si Jesus by our own righteousness
and wisdom na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So, through the Holy Spirit, let's remain humble. Kumbaba tayo, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. So, naintindihan na natin ngayon yung two visions, Murray and Hudson. Ngayon, alam na natin na bakit from the beginning na magkaroon ng issue. Inuulit lang natin to. Sabihin, parang balik-balik. Kaya natin inuulit-ulit itong Hudson and Murray. Kasi hindi to familiar sa atin. Nag-aral na tayo ng Daniel and Revelation. Pero ang tawag ng Hudson and Murray, hindi tayo masyado acquainted dito. Kaya pag nakita natin vision, basta lang vision. Hindi natin alam kung anong klaseng vision. Ang sabi ni mighty man kay Gabriel, give understanding to this man the vision. Tapos sabi ni Gabriel, man, understand the vision. Pagpunta mo sa Hebrew, ang pinapa-explain ni mighty man, Murray, and in-explain ni Gabriel Hudson. Hindi yun mali kasi pag in-explain ni Gabriel yung Hudson, kasama yung Murray doon. Ito yung details ngayon ng pagpasok ng Daniel chapter 11. Okay? Pero ulitin ko, bakit merong cleansing of the sanctuary? Alam naman natin yung cleansing dyan of the sanctuary is restoration, vindication, justification. Bakit justification? Dahil ang ginawa ni Jesus na kaligtasan dito sa kanyang banal na kasaysayan na ibabahagi mula sa Diyos, sa mga Hudyo, papuntang mga Hintil, ay niyurakan ng little horn for 1,260 years. Yan ang church-state system in the medieval ages. Ang tawag dyan sa history ay Dark Ages, 1,260 years from 538 to 1798. So 44 years later, great disappointment, historical, hindi na natin mai-atras, hindi na natin mababago. Talagang nangyari yan. William Miller or Millerites, itatype nyo lang yan sa Google, makikita nyo na. Great disappointment. Okay? So yung great disappointment was God's great appointment by raising up a movement out of the rubbles of the great disappointment to restore, reproclaim, and demonstrate the everlasting gospel. Okay? At dyan tayo, ito na ngayon yung result sa atin. Kaya meron tayong focus much on Daniel and Revelation. Okay? Kasi ang bida dito sa Daniel and Revelation, the Father, Son, and Holy Spirit, revealing from beginning to end what will happen. Not to scare, but make His people prepared for the kingdom that He has prepared for us at the second coming. Okay? Meron na siyang hinanda noon pa, before the foundation of the world, pero yung actual experience niyan sa glorious of the great appearing of our great God and Savior, mga kapatid. Okay? So ngayon, magkakaroon muna tayo ng review sa Daniel 2. Daniel 2, nakita ni King Nebuchadnezzar yung estatwa na gold, silver, bronze, iron, and clay. Ang interpretation na binigay ni Lord kay Daniel, yung head of gold, ikaw yan, King Nebuchadnezzar. So yan ang Babylon, silver, Medo-Persia, nandyan yung year, makikita nyo naman. Bronze, yan yung Greece, iron, Rome, and iron and clay represent Europe, 10 divided kingdoms. Pagdating sa chapter 7, si Daniel na nakakita, lion with eagle's wings, natanggal yung pakpak, stand like a man, he has a human mind. Alam nyo na yung istorya na nangyari kay King Nebuchadnezzar. Pagkatapos niyan, bear, yung uso, raised on one side at merong tatlong tadyang sa kanyang bibig. Yung tatlong tadyang yan, bell, kasi, hindi siya bell na parang kampana, pero pag narinig mo yung bell, para siyang kampana, para tumunog sa isip natin. Ano yung bell na kinonquer ni Medo-Persia? Babylon, Egypt, and Lydia. Okay, yan yung bell. Pagkatapos niyan, kinonquer naman sila ng Greece,
ito yung leopard na may 4 wings and 4 heads. Si Alexander the Great yan with his 4 generals. Para madali maalala, clasp. Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. Okay? Pagkatapos niyan, pumasok yung Rome. Ito yung dreadful, extremely strong, large iron teeth, different from all other beasts. Naiiba siya sa mga halimaw na to. Tapos yung dreadful na beast, meron siyang 10 sungay, pero out of that 10 sungay, tumubo yung maliit at plinak out niya yung 3. Yan yung Daniel chapter 7. Pagdating sa chapter 8, anong kulay yung dito sa Daniel 7? Blue. So, kasama dyan yung mare. Pagdating ng chapter 8, ito yung Hudson. Okay, the same kingdom ang nandyan, pero nagkakaroon ng transition. Yung Book of Daniel, ang pag-aaral nito, para siyang scene o picture, buong picture, na nag-uumpisa sa maliit, papunta ng malaki, pag ganyan, palaki ng palaki. Okay? Paliwanag siya ng paliwanag. So ram, 1 horn longer, attack the west, north, south. Tapos ito yung goat, dumating yung goat, inatake yung ram. Mabilis siya, not touching the ground, large horn broken. Yung large horn na yun, si Alexander the Great. Tapos, with 4 horns. 4 wings. Yan yung kanyang 4 generals. Itong small horn, attack the south, the east, beautiful land. Alam na natin yung beautiful land, the people of God, Israel, or Jerusalem. He grew up, hindi lang yung atake niya sa southeast, kung hindi yung the people of God. Ang tawag nito mga kapatid, ito yung, makita nyo ito, no? Pagkatapos ng estatwang ito, sa chapter 2, may bato na tumama sa paa, dinurog yung buong estatwa. At ang batong ito, lumaki ng lumaki. So that is Jesus Christ and His kingdom. Sa Daniel chapter 7, judgment. Napag-aralan natin yung judgment is not against us, is against the little horn and other beasts against the Son of Man. Like the Son of Man. That is Jesus Christ. And binigay sa kanya yung everlasting kingdom and everlasting dominion na mamanahin natin. Okay? Yan ang Daniel chapter 7. Pagdating sa chapter 8, 2,300 days or evenings and mornings, the sanctuary will be cleansed or holy place will be restored. Ang tawag nito mga kapatid, na ginagamit pa yan mula pa ng 3rd century na pag-aaral para hindi tayo ma-victim ng personal or private or denominational interpretation. Ang tawag ng pag-aaral na ito ay hermeneutic principle of parallelism. Parallelism, estatwa, gold, silver, bronze, iron, and clay sa chapter 2. Dito sa Daniel, mga hayop, mga wild beast, lion, bear, leopard, dreadful beast. The same kingdom. Pero pagdating na progressive siya, no? Pagdating ng chapter 8, yung pa rin mga hayop pa rin siya, pero dito sa chapter 8, ang ginamit na yung mga hayop na ginagamit sa sanctuary. Kasi ginaguide tayo ni Lord through this prophecy. He is guiding us to the truth of the sanctuary, which is Jesus Christ. The plan of salvation from beginning to end. Ram, goat. Nakita niyo mga kapatid? Oh. So ngayon, pagpasok ng chapter 11, dito na i-explain ni Gabriel yung Hudson. So, makikita natin dito, Medo-Persia, yung silver, di ba? Pero chapter 11 na ito siya. Kaya umisang wala na nagbibigay ng attention sa chapter 11. Medo-Persia, Greece, 4 points. Oh. So sa palagay natin, dito sa chapter 11, marami pa siyang ipapahayag sa atin. Ano? Kaya titingnan natin, basahin natin yung, pag may time kayo, basahin niyo yung buong passage, verses 1 to 4. Linagyan ko yan ng color coding
para maintindihan natin. Mas madali siya intindihan pag merong diagram, di ba? Kasi tamad tayo mag-aral ng prophecy, lalo na ng Daniel. Kasi hindi natin maintindihan eh. Kahit hindi natin maintindihan kagaya ni Daniel, pray tayo, insist tayo, persist sa pag-aaral. Kasi yun ang gusto ni Lord eh. Parang puzzle. Pag mag-give up ka, hindi mo ma-solve yung puzzle. Pero nandiyan yung banal na Espiritu, Holy Spirit will guide us into all the truth as it is in Christ. So yung Daniel, bida dito, ang Diyos against our enemy, Satan and his agents. So yung color coding natin, the Darius, tapos 3 more kings going to arise in Persia. Yun yung pangalawa. Pag pangatlo, mayroong darating na pang-apat na hari. Okay? Tapos Greece and a mighty king will arise. Pagtapos na itong Greece, mighty king will arise, 4 points. Titingnan natin yan dito. Mula sa current king, nakita niyo yung the same color, first, second, third, 3 more kings are going to arise in Persia. Tapos niyan, then a fourth will gain far more riches than all them. Merong fourth king. Pagkatapos ng fourth king, merong mighty king will arise. Sino itong mga to? Yung current king. So Darius, Medis from Medo-Persia, ang current king nung nakita ito ni Daniel, si Cyrus. Alam naman natin, kombinasyon yung Medo-Persia. Tapos, yung first, second, third, yan si Cambyses the second, Bardia and Darius the first. Yung fourth king, si Xerxes the first. Pagkatapos nitong Medo-Persia, pumasok yung mighty king. Sino yung mighty king? Alexander the Great, Greece, 331 to 324 BC. Maaga siyang, bata pa siya namatay. So, yung 4 points of the compass, yan yung clasp, Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. Kita niyo mga kapatid? Ngayon, itong verse na to, i-rearrange natin para pupunta na tayo dun sa ating diagram. Sana mabilis lang ito. Yan. So, yung pa rin ang, iba lang yung arrangement, pero yan pa rin yung passage. Daniel chapter 11, verses 1 to 4. Huwag kayong tatamarin, huwag kayong mabuboard para kayo nanonood ng sine. Bibilisan lang natin ito. So, mga nag-aaral at nakapagbasa ng Daniel 11, ilang verses yung Daniel chapter 11? Ilang verses? Tama. Yung iba hindi masyado sigurado, pero yung iba sa inyo nakasagot. Daniel chapter 11, meron siyang 45 verses. Sabi, ang haba naman. Kaya nga, binigyan natin ng diagram para mas madali natin. Pag yung sa tingin natin mahirap, through the guidance of the Holy Spirit, pwede natin siyang i-simplify. So, yan yung Daniel 11 verses 1 through 45. Tatanggalin natin yung, tingnan mo yung verses 1 to 4. Yan yung nakita natin kanina. Si Darius, Cyrus, Cambyses, Smerdis, Darius the first, and then Xerxes. Tapos, Alexander the Great, nandyan yung 4 generals. Yan yung verses 1 to 4. Okay, so tanggalin natin yung passage doon, ilalagay na natin yung vision. Kasi anong gagawin ni Gabriel sa Daniel chapter 11? Yung writings of truth, i-explain niya ito ang buong picture ng Hudson na kasama yung Mare. Okay? So yan yung Hudson. Para kayo nanonood ng sine. Di ba masarap mag-aral? Yan ang 2,300 days, the vision of Daniel. Yan yung Hudson. So hindi siya nakakatamad pag-aralan pag na-simplify. Alam ko mahirap magbasa tapos yung magbabasa ka tapos hindi maintindihan, kaya parang wag na lang. Magtiyaga tayo mga kapatid. Kasi yan ang isa sa mga katangian, characteristics of the saints. They have the patience of the saints. The everlasting gospel will produce patience of the saints, they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So
So, paano natin nalaman na 457? Kasi yung issue ni Artaxerxes ng 457 BC. Okay? Ngayon, dito kung makita niyo yung diagram, sa gitna siya ng verse 2. Nag-umpisa yung Hudson. Hanggang verse 40, sa Daniel chapter 8 verse 17, ang tawag niya dito sa ending ng Hudson ay time of the end. Pero pagdating ng Daniel chapter 11 verse 40, at the end time. So kailan yung end time? Dito sa verse 40. Kung umpisa natin through history and prophecy at matindi na pag-aaral, doon tayo mag-uumpisa. Bakit 457? Kasi nga ang decree ni Artaxerxes rebuild the temple and the city. Hindi lang siya temple. Yung command ni Cyrus at ni Darius, rebuild the temple. Pero si Artaxerxes, the temple and the city. Kaya 457, 2,300 years, mag-e-end up siya ng 1844. So Daniel chapter 11, nag-umpisa siya yung 457 dito sa kalahati ng verse 2, in between verse 2 and verse 3. Itong numbers nito hanggang 45, yan yung verses ng Daniel chapter 11. Okay? Yan, medyo at least simplified ito. Pagdating ng verse 40, Brother Epi, bakit 41 to 45 wala? Kasi mula verse 1 hanggang verse 40, ito yung literal, geographical, historical Israel and the enemies of God, his people. Pagdating dito sa verses 41 to 45, ibang study yan. Yan yung spiritual, global. Spiritual Israel, spiritual Babylon. Global. Samantalang itong verses 1 to 40, yan yung geographical. Okay? Historical. Ngayon, tuloy tayo mga kapatid. Itong verses 41 to 45, ano to? Unit siya. Kasama yan ang Daniel chapter 12 verses 1 to 4. Tinagay ko lang dito yung Daniel verses 1 and 2. Kasi dito sa end time, tatayo si Michael. Napag-aralan na natin kung sinong Michael ito. Kaya sa mga Kristiyano, sa mga Adventist na takot sa great time of trouble or persecution or Sunday law, tingnan nyo kung anong gagawin ni Michael. Pag mag-aral tayo, wala ang ibang gagawin ang Diyos kung hindi pahayag niya ang mga mangyayari sa kanya mga lingkod na propeta, ipapahayag niya para hindi tayo matakot. So, at the end time, spiritual na to global, kasama itong 12 to 1, now at that time. Ano tong now at that time? Sa oras na ito, sa panahon na ito. Kailan yung panahon na yon? At the end time. Anong mangyayari? Michael, the great prince, who stands guard over the sons of your people, yung your people dito, yung your, kausap niya si Daniel, Michael will stand for your people. Will arise. Nakakatakot ba? Nakasama natin si Michael the Archangel? Siyempre hindi. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. Karamihan ng study natin, dito tayo natatakot kasi darating yung oras na may mangyayaring time of trouble na hindi pa nangyari. So isipin nyo lahat ng mga nangyari noon, itong mangyayari nito, mas matindi kasi hindi pa nangyari. So gaano man ito katindi, kasama natin si Michael the Archangel. Bigyan ko kayo ng idea kung gaano katindi ito bago tayo mag-close kasi baka mahaba ito. 3 parts itong Daniel chapter 11 natin. Takot tayo sa persecution, papatayin, kaya tatago tayo sa bundok, kung saan nagpe-prepare tayo ng sarili natin. Meron tayong karamihan ng mga camping natin, training sa mga young people, yung survival. Mga kapatid, kung ititrain natin yung sarili natin sa ganun, para maligtas tayo, wala nang gagawin si Michael the Archangel. Huwag niyong i-misinterpret ito. Ang point ko dito, kung talagang nananampalataya tayo sa Diyos, kung ano nakasulat dyan, yun ang tanggapin natin.
At that time, kailan yung time? Time of the end. Anong mangyayari? Michael, the great prince, who stands guard over the sons of your people, will arise. So pag sinabing tatayo, paninindigan, Michael, the archangel, Jesus Christ, is in defense mode against the enemy to protect his people. So walang nakakatakot. At the time, many of those who sleep in the dust of the ground will, pag-aralan natin to sa mga susunod. This to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt. Hahatiin niya ang tao. Walang denomination dito. Believers, non-believers, the goats and the sheep, those who have the seal of God and the mark of the beast. Those who build their house on the sand, and those who build their house on the rock of their salvation, Jesus Christ. Kaya importante na mag-aral tayo, mga kapatid, no? So ngayon, ituloy natin to, verses 4 to 16. Ito na yung Ptolemaic Empire, king of the south, and Seleucid Empire, king of the north. Ito yung mapa. Yan, verses 4 to 16. Yung mapa na yan, meron color coding thanks to Google or yung mga nandyan sa computer, ano, na madali na lang tayo mag-aral ngayon. Kaya huwag tayong tatamarin mag-aral. Nandyan na. Ito nga pag-aaral natin, spoon feeding ito. Ang paggawa nitong PowerPoint, mahirap pero it takes really the grace of God para ma-simplify siya. So, dahil sa color coding, makikita nyo dito sa baba, itong dark, ano bang kulay ito? Blue. Or para siyang sky blue. Deep blue. Kingdom of Ptolemy. Yung green, nakita nyo itong Macedonia, yan yung nakuha ni Cassander. Maliit lang siya. Yung yellow, yan yung Lysimachus. Ito, actually orange. No? Orange. Kingdom of Lysimachus. Itong Kingdom of Seleucus, Seleucid Kingdom, ito yung yellow. So malaki yung Ptolemaic Kingdom and Seleucid Kingdom. Yan yung King of the North and King of the South. Na big issue. Ngayon, papansinin nyo dito sa sunod na picture, mga kapatid. So, na-divide yung kingdom ni Alexander sa 4. Ngayon, King of the South, si Ptolemy. King of the North, si Seleucus. Ngayon, pansinin niyo, mga kapatid, dito sa malaking bansa na ito, between the yellow and the blue, nasaan yung bayan ng Diyos? Ayan o, tuldok lang siya. Jerusalem. Dito siya sa gitna. In between. Parang mga Israelites. Sa likod nila, Egyptians nag-aatake sila, sumusunod sa kanila, hinahabol sila with chariots and horses. No? Sa harap nila ay Red Sea. Paano sila maliligtas doon? Anong sabi ni Moses? Huwag kayong matakot dahil sa araw na ito, ipapakita sa inyo ng Diyos ang kanyang kaligtasan at ito na yung huling araw na makikita nyo ang mga Egyptians. So dito sa prophecy, makikita na natin na hindi yan paramihan ng kalaban. Kung hindi yung galing at kapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi sa totoong buhay at karanasan natin, mas matinding problema natin. Mas matindi ang reactions natin sa mga nangyayari sa paligid, sa politics, sa bansa. Marinig natin, magigera na naman. So yung mind natin, bombarded ng takot. Takot mamatay, takot kung anong mangyari dito sa mundo, mga pamilya. Higit sa lahat, yung hindi natin tiyak kung tayo'y maliligtas kahit na may Diyos. Kaya lagi tayong Panginoon, sana maligtas kami pagdating natin may Panginoon. No? So through studying the prophecy, binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon
Sa lawak at laki. Tingnan mo mga kapatid, yung Seleucid Empire, King of the North. Laki niyan. King of the South. Tapos yung bayan ng Diyos, dito lang tuldok lang siya. Jerusalem. Pero hindi pa pababayaan. Michael will stand up for his people. Okay? So, balikan natin ito. Yan yung verses 4 to 16. Pagdating dito sa verses 16 to 20, diyan papasok ngayon yung Rome, yung iron. Okay? Tingnan muna natin tong Murray and Hudson. The vision of the mighty man, the pre-incarnate Christ, Michael. Okay? Dito sa cross ng Jesus Christ, the death of the Prince of Princes, Daniel 8:25. 70 weeks are determined upon thy people, Daniel 9:24. Ito yung 70 weeks, blue, Mare. Tapos, itong time of the end, Daniel 8:17, time of the end, yan yung 1844. Ending ng Hudson. So, yung word na determined, 70 weeks are determined upon thy people. Sa Hebrew, chatak, to cut, to dissect. So 70 weeks. Dito sa 70 weeks, itong Mare, hahati-hati niya. 7 weeks, 62 plus 1. So 7 plus 62, 69 plus 1. Oh. Balikan natin yung Daniel chapter 8 verses 20 to 25. Kasi nandito tayo sa chapter 11, hinahanay natin doon sa diagram. Balikan natin yung anong klaseng pag-aaral to? Hermeneutic principle of parallelism. So Daniel 8:20 to 25, Medo-Persia, Greece, 4 kingdoms. In the latter time of their kingdom, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. So dito sa color coding makikita natin. Okay? Yan, Medo-Persia, Greece. Dito sa Greece, Alexander the Great. Tapos 4 kingdoms. Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. Clasp. Pagkatapos nila, a king of fierce countenance, yan yung Rome. Ang tanda natin at pang-iingatan natin, yung verse 24. This Rome will destroy, he shall destroy wonderfully. So yung great time of trouble, hindi siya kagaya ng patayan ng last time sa Dark Ages. Kung paano niya gustong patayin ang bayan ng tao, hindi physically. Kasi pag pinatay ni Satanas ang physical natin, ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot sa pumapatay sa laman, kung hindi sa espiritu. So ang gusto ni Satanas ay matanggal ang ating relationship sa Panginoon by beautiful religious programs na akala natin sang-ayon pa rin sa Panginoon, pero hindi na. Sa susunod pag-aralan natin. Kaya hinighlight ko itong he shall destroy wonderfully. Okay? This little horn which walks great, exceeding great toward the east, and toward the pleasant land. Na pag-aralan natin, hindi nyo pa alam yan, backtrack kayo, pag-aralan nyo yung Daniel chapter 8, yung 4 kingdoms, 4 empires, and 2 visions. Nandito na tayo, advance na tayo, chapter 11. Re-review lang natin yung chapter 8 para makita natin yung hermeneutic principle of parallelism. So dito sa verse 25, nandyan yung Pax Romana, si Augustus Caesar, and Prince of Princes, but he shall be broken without hand. That is Jesus Christ. Okay? Ngayon, sa 23 to 25, nandyan yung wrongdoers have run their course. Tapos verse 24, naka-highlight ito, destroy wonderfully the holy people. He will destroy many while they are at ease. Kita nyo kung paano i-destroy ng kaaway ang bayan ng Diyos when they are at ease. Tayo takot tayo sa may gera, pero sa panahon na kalmante yung ating pananampalataya.
diyan bibira ang kaaway. So ngayon ito, last na natin ito, tatapusin natin dito na ang timeline. Hindi ito time setting. Ito ay timeline ng history and prophecy. So mula Babylon, Medo-Persia, ito yung years sa baba, 600 to 100 and 200. Babylon, Medo-Persia. Sa next Sunday, idudugtong natin yung pag-aaral natin. Ano ang mga great events from Babylon to the cross of Christ. Okay? So dito na muna tayo matatapos, Part Rani. Ikaw nang mahala, ano? At magbigay ka ng greetings sa ating mga kapatid. At magbigay ka ng highlight mo dito. Makikinig muna kami. Okay? Part Rani. Ayan, purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang presentation na sa atin pong napakinggan sa gabing ito. At nakita natin mga kapatid na ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo lamang po ay manampalataya. Tayo po ay magtiwala sa nakatalana mga kapatid na isulat sa banal na kasulatan at tayo po ay mananampalataya sa Diyos na siyang nakakaalam ng mangyayari at magaganap sa mga darating na mga araw mga kapatid. Tayo po lamang po ay maglagak ng ating pong pagtitiwala sa ating pong mahal na Diyos. Dumating man po yung mga kabagabagan, mga pagsubok, atin pong tunay na mapagkakatiwalaan na ating Panginoon. Kaya po pangako sa bawat sa atin, huwag tayong matakot. At ang Diyos ang siyang nagbigay ng kanya pong assurance na si Michael ay tatayo na kasama natin mga kapatid. At katulad ng nangyari doon sa Exodus chapter 14 kay Moses ay sabi niya ipaglalaban ng Panginoon. Kaya ano po yung ating pong kakatakot mga kapatid, kung ang Diyos ang siyang ating pong kasama, kung ang Diyos ang siyang patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin. Atin po lamang ay atin pong ipagkatiwala ang ating pong buhay, ang ating pong pananampalataya. Kaya purihin ang Panginoon sa kanya pong kabutihan sa bawat isa sa atin sa gabi ito. At bago po tayo mag-end mga kapatid, ay ating pong hilingan ng closing prayer si Pastor. Pastor, akin pong binabalik sa iyo ang pagkataon upang tayo po ay manalangin. Karunungan, katalinuhan, kapangyarihan. Sa kabila na nagkaroon ng rebelde sa inyong kaharian, inyong ipinahayag na siya ay magiging mandaraya, ama ng kasinungalingan, at mamamatay. Ngunit, walang-wala siya sa iyo. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri ng papasalamat na sa kabila ng aming limitasyon, mga takot, at mga pagiging bahala, inyong ipinapahayag na kayo ang may kapangyarihan, kayo ang may hawak sa amin, kayo ang nagbibigay ng proteksyon at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, ang inyong paghahanda sa amin sa magitan ng papahayag ng prophecy na ito. Kaya tulungan kayo, Panginoon, na matutong mahalin ang inyong banal na salita at pag-aralan ang iyong hula upang hindi kami madaya, hindi kami matakot, bagkus kami ay maihanda sa kahariang inyong pinagkaloob, ipamamana at pinaghanda even before the foundation of the world. Sa oras na ito, kami ay pansamantalang maghihiwalay na ang inyong pag-ibig, biyaya ng aming Panginoon Jesus, patuloy na gabay ng Banal na Espiritu ang aming maranasan. At sa mga kapatid na mayroong mga kahilingan
kung ano man ang kanilang kahilingan, pangailangan ng kagalingan ng karamdaman sa katawan, financial, emotional, family, kung ano man. Amin ito tinatagubilin at pinapasakop sa inyong kapangyarihan upang ang katugunan ito at solusyon ng aming mga sitwasyon ay maging patotoo na kami ay naglilingkod sa Diyos Diyos na buhay, makapangyarihan at nagmamahal sa amin. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin. Salamat sa biyaya, karunungan, papuri, kalwalhatian ay binabalik namin sa inyo. Itong aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Patrani, balik sa iyo. God bless. Spread the word, grow in the Lord, and we love you all in the name of the Lord. Thank you. Pastor, at bago pa tayo mag-end mga kapatid, ay nais ko pong i-recognize natin yung ating pong mga nakasama sa gabing ito. Po ay pinahuna ni Brother Joseph Edison Laison Tolero. Magandang gabi sa iyo kapatid. At ganoon din si Sister Elena Mendoza na siyang bumabati din sa atin ng good evening po sa lahat. Si Sister Adoracion Baltasar ay siyang ating din nakasama. Si Brother RMLDF Jr. Ayan, magandang gabi sa inyo kapatid. Ganoon din si Brother Manding Claveria, si Sister Riza. Good evening po. Good evening everyone. Ang kanya pong pagbati sa bawat sa atin. Ganoon din si Sister Mercy Gonzales de Luna. Isang atin pong nakasama din. Sister Imelda Kibla. Praise God. Ang kanya pong pagbati mga kapatid. Purihin ang Panginoon, kapatid, sa inyo pong patuloy na subaybay sa programa ito. Ganon din Sister Maribo Albare. Yan. Magandang gabi sa iyo kapatid. Sister Santos, magandang gabi sa iyo kapatid. At ganon din Sister Elena Mendoza. Sa lahat po na hindi ko po nabanggit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na kayo po ay amin po nakasama sa gabing ito. Tayo po muli magkita-kita sa darating na Webes, 8:30 ng gabi mga kapatid. At ganoon din susunod na linggo, 7:30 ng gabi. Muli, ang inyo pong mga makasama sa programa ito, sa pangalan po na buwan ng programa ito, si Pastor Efraim Villaruel, si Part Rafi Orlina, ganoon din si Brother Rector sa technical, pong lingkod Brother Ronnie, isang bumabati sa inyo at nag-iwan ng isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. God bless us all mga kapatid. Ingat po tayo. Tayo po ay matulog ng mahimbing sa gabing ito dahil ang pag-iingat ng banal na Espiritu ang ating pong Panginoon sa ating maranasan at muli tayong ibangon sa kinabukasan at tanglay ang kalakasan ng ating pong Panginoon. God bless us all mga kapatid. Ingat po tayo. Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other.
and that's the reason we, your children, like to sing. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real.